Ikaw naglagay pero ikaw rin ang lumabag sa sarili mong paglagay. Oo nga, dahil... Okay, so ang ginawa nyo, naglagay kayo ng no parking, motorcycle, vehicle, truck. Pero truck nyo nakapark. Isa pa, isa pa. Yan pa, yan pa. Ang laki-laki kasi nakalagay, no parking, oh. Paalalayan yung mga sasakyan, one lane lang muna, one lane. Alalayan. Itong mga sasakyan na ito, ayan, tinitikitan na at posibleng mahatak. Nandito lahat sila, oh. Ayan. No parking. Meron nang inahatak dito. Nakasampa sa sidewalk. Huwag sa pinaradahan nyo. Okay, so alam yung bawal. Sidewalk po yan, sir. Kahit may manghuli man o walang manghuli, alam mo dapat yan dahil lisensyado ka, ha? Nakalaki-laki po nakalagay yun. No parking. Hindi po namin kayo mapagbibigyan. Unang-una, bagong gawa ito para lakaran, hindi po parkingan. Hindi kami naglagay. Para ka na, kasi hindi po makalagay. Ikaw naglagay pero ikaw rin ang lumabag sa sarili mong paglagay. Oo nga, dahil... ano pa sabi kasi namin... Sino nagsabi? Pwede pa daw pag hindi pa tapos. Sino po nagsabi? Nagpunta kami sa barangay kasi. Sinong barangay po? Tapos, pwede pa daw. Sinong barangay po? Doon dyan sa Santo Niño. Kay Santo Niño. Sabi niya pwedeng paradaan ng Sa bangketa. ngayon lang. Dahil hindi pa man tapos eh. Hindi ah. Ano, Ikaw naglagay niyan. kami yung mga mga security guard dito. Ang ginagawa pa. Okay, so ang ginawa nyo, naglagay kayo ng no parking, motorcycle, vehicle, truck. Pero truck nyo nakapark. Ang pag ginawa namin sa boss, dahil hindi pa man ito ginagawa. So ibig sabihin po niyan, nilagay nyo yan para hindi paradaan ng ibang tao. Pero Oo. kayo, pwede. Ang ano kasi yan boss, yung kung ano lang nga kwento nga, lang na ano man. Hindi nga po. Ang tanong ko nga po, nilagay nyo yan para hindi paradaan ng tao. Para kayo lang ang pwedeng pumarada. Sinabi ko sir, So yun. Wala tayong magagawa dyan. Pag may ano talaga. Opo, matitikitan po talaga yan, ha? Itong isa, kahapon pa yan dyan eh. Kahapon pa yan dyan. Pati ito, kahapon pa to. Hindi po. Lumagpas na po yan. Kahapon pa nakaparada to mga to dito eh. Ito palang hinahatak doon na L3. Tapos itong mga naabutan dito nakapark dito sa no parking sign. Ito pala yung reklamo galing 8888 ayon kay Sir Gab. Ayon sa reklamo, dahil ito yung ginagawa or ongoing construction itong ginagawang project dito, hindi makagawa dahil dito sa mga sasakyan ito. Abala. Lalo na yun, no, doon sa may hinahatak. So kaya pala nireklamo, hindi makagawa ng maayos dito. Ito lang ang mahahatak sa tatlo na nakaparada dito kanina. Saka yung isa dun. Yun, wala na. Yun na. Babalik lang yan. Paulit-ulit lang yan eh. Ito mga nagtitinda. Skog, asan kayo? Yung iba, umpisahan nyo na yan. Isang diretso lang yan. Mag-iwan lang man ang maninikat sa akin dito. Skog. Pakitawag nga yung Skog. Kunin lahat. Ito mga binabaklas na tolda, nilalad daw pala ito sa gabi, lalo pagkahapon. Kita nyo naman, ginagawa pa itong kalsada, ayon na rin sa reklamo or complaint, hindi masyado makagawa dahil nga mayroong mga nakahambalang dito. Ibig sabihin, mayroong mga nagtitinda dyan. Yun pa oh. Doon niya nakuha sa unahan. Kunin nyo na. Babalik lang yan. Paulit-ulit lang yan eh.
Malapit na tayo sa may South Luzon Expressway. Tagal kong hindi narinig yun, sir, ha? Skog baba. Kulang na lang stove, talon. Yan, yung mga pinipinturahan na walang driver lahat. Iniiwan lang yan eh. Kunin nyo na. Babalik lang yan, paulit-ulit lang yan eh. Pati mga goma. Ayan yung C5 South Link. Nasa sakop tayo ng barangay Monwok. Malapit na tayo, palabas tayo ng Merville. Pakuha nyo pag walang driver. Pataw nyo na yan, mga walang driver yan. Walang driver lahat yan. Nasaan po lisensya nyo? Ay, yung isa pa po. Kasi, dami-dami yung customer, ayaw nyo humanap na maayos na pwesto. Tawag yung pick-up na Hilux, may impound ng LTO. Kuya, hinto mo. Modified pa, tambucho niyan. Dito na pala ito ginagawa. Kita nyo naman yung mga yung mga exist ng pintura nasa kalsada. Ito rin, pa-impound nyo. Pati yung motor. Hindi papasa yan. Sinasabi, ako lang nagsasabi. Excess passenger. Dapat ka taasan yung RPM ng Ito palang nasita ng MMDA tapos pinasa sa LTO. Itong excess passenger. Napag-alaman na outdated na yung rehistro. 2018 pa. So, ang mangyayari dyan, tapos yung nagdadala ng motor, expired din yung lisensya. Naghintay ka lang sa labas. Tapos nagkano binayad mo? Hindi po akong driver po kasi ako dati ng Sila nagbayad. So, naghintay ka lang sa labas after mga isang oras. mga lagpas po. Mga lagpas. Tapos, paglabas nung tagalakad, ito na lisensya mo. Ayos. Hindi, gusto mo ganito. Kayo na mag-impound, ang gagawin ko, isasampa sa tow truck namin, ipapababa ko sa LTO. Diba? Ganun na lang. O, papababa ko sa LTO. Doon sa ISAB. Nasaan yung pick-up natin? Yung pick-up natin, yung Hilux. Pakitawag yung pick-up na Hilux. May impound ng LTO. So yun, bukod sa napagalamang expired yung lisensya nung nagdadala ng motor, ito at pinipicturean ng LTO at suspicious daw yung lisensya. Ibig sabihin, ipa-verify muna sa main office ng LTO kung talagang genuine yung lisensya. So ayon nga kay Sir Gab, may impound itong motorsiklo.